Guys, magbigay tayo ng reaksyon regarding sa pagbagsak ng approval rating ni PBBM at saka ni Vice President Sara Duterte ayon sa latest survey ng Pulse Asia. Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo para mas maintindihan natin lahat. This survey was conducted from September 10 to 14. Kasagsagan to ng issue sa West Philippine Sea, confidential fund, krisis sa bigas at saka sunod-sunod na pagtaas ng gasolina or ng langis, inflation at marami pang ibang issue. Guys, tingnan muna natin yung report. Alright. So guys, ito yung comparative performance ratings ng top national officials sa Pilipinas. So yung comparison niya guys is yung second quarter at saka ng third quarter, June at saka September. So, top 5 officials siya. Makikita natin dito sa report na to. But, mag-focus tayo kay BBM, President Bongbong Marcos, at the same time kay Vice President Sara Duterte. Alright. Unahin muna natin yung kay President Bongbong Marcos. So ito yung comparison niya. Yung unang line is September, then second line naman is June. And then yung difference niya, yung binaba niya kasi lahat talaga ng region bumaba siya. Lahat ng location, Luzon, Visayas, Mindanao at saka yung class bumaba rin siya. So kung titingnan natin guys sa NCR pa lang, 14% ng binaba niya. Okay? From 74% down to 60%. And then sa Luzon naman is from 81% to 66%. So bumaba din siya ng 15%. Yung sa Visayas guys, from 87% to 73%, bumaba din siya ng 14%. Lahat talaga 2-digit talaga yung binaba niya. And then sa Mindanao naman guys, from 74% down to 60%. So bumaba din siya ng 14%. Kung titingnan natin guys yung doon sa location, yung approval rating niya guys, is makikita nyo guys parang walang solid north. Okay? Kasi lumalabas 60% and 66%. Dapat kung may solid north, dapat nasa 80% pataas. O sabihin na lang natin 75% pataas. Dapat yung approval rating niya. Pero dito guys, makikita nyo is nasa below 70% talaga yung approval rating niya ng Luzon at saka NCR. Mas mataas pa yung Visayas niya. Dito is nasa 73% siya. But yun, lahat ng location, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, bumaba siya ng 2-digit talaga. So malaki yung yung binaba niya. So para kay President Bongbong Marcos, very alarming niya talaga to. So kailangan niya talaga mag-perform niya sa susunod na mga araw. Starting from today dapat magtrabaho na talaga siya na magtrabaho para at least ma-recover niya tong binaba niya sa approval rating niya. Dito naman tayo sa class. Kung titingnan mo guys, class ABC, ganun din, mas mataas, 22% ang binaba niya. Ito yung sa middle class at saka yung may kaya. Dito naman sa class D, ganun din, 2-digit din is nasa 12% din ang binaba niya. From 80% to 68%. Ito yung nasa dulo yung class E. Ito yung pinakamalaki na binaba niya is 29%. From 82% to 53%. Guys, ito na yung pinakamahirap dito sa class E na to. Ibig sabihin dito guys, maraming talaga na nagugutom sa administration ng PBBM. Maraming hindi natutuwa ng mga mahihirap. Siguro nga dahil nga sa crisis natin sa bigas, mga mahal yung mga bilihin, especially yung mga pangunahing bilihin guys na alam mo na kung ano lang kaya ng mga mahihirap nating kababayan. So kay BBM guys, kailangan niya i-work out to. Okay? Para at least
ma-recover niya itong laki ng binaba niya, guys. Very alarming talaga itong binaba niya sa approval rating. Okay, pagdating naman kay Vice President Sara Duterte, ganun din, 2-digit din si Sara Duterte. Kung makikita nyo guys, from 84% down to 73%. So yung binaba niya is nasa 11%. So ganun din guys, may margin error din to na 2.8 plus minus percent, 2.8 percent plus or minus. Katapos sa NCR naman guys, yun is mataas yung binaba din ni Sara Duterte. Nasa 12% din siya, from 75% down to 63%. Andin naman sa Luzon naman is 77% down to 64%. Katapos naman sa Visayas is yun 90% down to 85%, so 5% lang. At din sa Visayas, sa Mindanao naman is from 96% down to 87%. Ang binaba niya is nasa 9%. Kung mapapansin nyo guys, sa Visayas at saka Mindanao, may solid south pa din. Is kung ang south, di ba, Visayas, Mindanao. So, ibig sabihin guys, nandun pa din. Solid Sara pa din. Kasi kung titingnan mo yung approval rating ni Sara Duterte sa Visayas, nasa 85%. Ang laki pa rin yun guys. Mataas yun. Ibig sabihin, solid pa talaga kay Sara. Andin naman pagdating naman sa Mindanao, siya yung pinakamataas. Of course, taga doon si Sara. So, pinapakita pa rin ng mga taga Mindanao na solid pa rin sila kay Sara Duterte. So, punta tayo dito sa class A, B, C, D, E. Kung titinan mo guys, yung pinakamataas na binaba ni Sara dito sa class na to is nasa ABC, which is from 72% down to 54%. So, ito yung mga, sa tingin ko nakakaintindi ng confidential fund. Kasi alam mo, lagi naman napapag-usapan ganun. Kasi makikita mo naman talaga yung pinakamalaking binaba ni Sara Duterte is nasa Luzon at saka nasa NCR. Okay, pagdating naman sa class D naman talaga is nasa from 86% down to 75%. So mataas pa din guys, nasa 75% pa din yung class D niya. And then ganun din naman from class E naman is from 84% down to 76%. O nasa ano pa rin to guys, mataas pa din tong approval rating ni Sara Duterte. Nasa 75% and above pa rin siya. Sa bagay, hindi ito mararamdaman ng mga nagugutom, itong mga may hirap na to kay Sara. Hindi nila masisisi si Sara kasi ang presidente naman natin is kay Bongbong Marcos. Lahat naman ang sisi nun is nasa kay Bongbong Marcos, hindi kay Sara. Alam naman natin kung anong hinahawakan talaga ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, which is na-assign lang sa doon sa Department of Education at saka OVP. President. So lahat talaga bumagsak ang ekonomiya, lahat ng sisisiyo na talaga yan is nasa kay PBBM. So yun, makikita niya talaga ang laki ng binagsak niyan dito kay BBM. 29% sa class E. Alright. Pagdating naman dito sa disapproval rating nila guys, ganun din. Ang laki ng although single digit siya, pero consider pa rin itong alarming. Itong kay Bongbong Marcos. Dati nung June 2023 siya is nasa 4% yung disapproval niya. Ngayon is nasa 10%. Pataas ng pataas. At kailangan talaga may gawing dito si PBBM. Kay Sara din doon naman din is from 2%, tumaas siya ng 5%. Ayun. Kailangan talaga nila magtrabaho ng mabuti para tumaas ang approval rating nila sa susunod na survey. Otherwise, bubulusok pa yan sa pababa. Although understandable naman kung bakit bumaba ang approval rating nila, lalong-lalo na si PBBM. Meron pa rin kasi tayo krisis sa bigas. Hindi pa rin talaga nare-resolve ang problema natin sa bigas. Hindi pa rin napaparusahan ng mga smugglers at saka yung mga hoarders ng bigas. Marami pa rin tayong problema sa agriculture. Sunod-sunod pa rin yung pagtaas ng langis, inflation,
at saka yung pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Kung titingnan na natin ang survey guys, ang pinakamalaking binaba talaga ni PBBM nasa Class E talaga or sa mga may hirap. Grabe guys, nasa 29% ang binaba niya doon. Parang ibig sabihin lalo sila naghihirap or nagugutom sa PBBM administration. Buti na nga lang guys kahit papaano natutugunan ang issue sa West Philippine Sea. Otherwise sa tingin ko, mas malaki pang pagbagsak ng approval rating ni PBBM kung hindi natutugunan ang West Philippine Sea. Kay VP Sara naman, sa tingin ko na kailangan talaga niya maipaliwanag ng mabuti regarding sa pagkaroon ng at paggastos nila sa confidential fund ng DepEd. Ang pinakamataas niya na binaba sa approval rating nasa class ABC or nasa middle class na may kaya. Nasa 18% ang binaba niya sa class ABC, parang maraming nakakaintindi sa confidential fund. So, ayun guys, kailangan talaga niya may palawanag niya mabuti itong confidential fund. Otherwise, gagamitin talaga ito ng mga kritiko niya, kalaban niya sa politika para siraan siya at lalo bumagsak ang approval rating niya. Kaya kailangan talaga mayroon siyang gawin para labanan lahat ng binabato sa kanya at hindi siya maging katulad ni dating Vice President Gio Marbinay. Although guys, majority pa din ng mga Pilipino may tiwala sa kanila or masaya pa din sila sa ginagawa nila PBBM at saka ni VP Sara. Pero dapat hindi sila makampante. Kailangan talaga nila magtrabaho mabuti para makuha ang tiwala ng mga Pilipino, lalo-lalo ng mga mahihirap. Sana magkatotoo ang sinasabi ni PBBM na sa administration niya, sabay-sabay tayong babangon muli. Hindi sabay-sabay tayong babagsak muli. Ay nako guys. How about you guys? Anong reaction nyo? Please leave your comment down below kung ano masasabi nyo. On that note, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe if you are new to my channel and see you on my next video. Bye-bye!